Superman ng Pilipinas dahil kamukha niya si Christopher Reeve. Pero ngayon mas kilala bilang si Sergio ng Marimar at si Fredo ng Jezebel. Si Dingdong Dantes, walang dudang one of the hottest stars sa Pilipinas ngayon at napili pang one of the sexiest men sa buong mundo. Taas ang kamay ko sa'yo. Nagkakagusto na nga ako sa'yo eh. Mahala kita palagay ko eh. Maging sino ka man. Ano nga ba ang kailangan para ang isang artistang lalaki gawing leading man? Ang lambot pala ng kamay mo. Yung presentable yung mukha at saka may talent siya. Pogi! Macho. Tama ka. Naistorbo kita sa yung trabaho. Kung dati, sapat ng mukha silang gwapo at tipong boy next door o mukhang mabait. Ngayon, kasama na nga ba sa qualifications ang pagiging sexy? The primary common doon sa fans or sa following mo, di ba? Siyempre, they're looking for somebody who does not look like an ordinary person down the street. Siyempre, kailangan namumukod tangi. Ano pa man, tila pasok naman sa lahat ng hinahanap sa isang leading man, si Jose Sixto Dantes III, mas kilala bilang Dingdong Dantes. Napabilang sa 25 sexiest men of the world. We've searched the world over for some of the sexiest people. We're proud to say that we found someone from the Philippines. Dingdong Dantes is one of our 25 sexiest men of the world. When people say you're sexy, hindi ka na self-conscious? Actually, yes. Self-conscious Yes, ka? Talaga? Kasi hindi ako sanay eh. I mean, hindi ako sanay na matawag ng gano'n. What is it like for a non-showbiz person like me to be up there na tinitingala at tinitingnan na halos hubad na? I would say na comfortable ako kasi kung hindi siya lalabas ng gano'n. Pero siyempre, pinaghahandaan yun eh. Kumbaga, pinaghandaan ko yan ng 3 buwan just for that one photo shoot, and then after balik na ako sa normal na ano. And if you'd ask me now kung magagawa ko ulit na pumost ng gano'n, sabihin ko, teka lang, maghahanda ako ulit. Bagamat natutuwa si Dingdong sa bansag sa kanya, lalo pat siya lang ang nag-iisang Pinoy na napabilang sa listahan, kasama ang makatulad ng sikat na soccer superstar na si David Beckham ng Britanya. Para sa kanya, mas mahalaga pa rin daw na meron siyang maipakitang kahusayan sa napili niyang propesyon kesa sa mapag-usapan lang dahil sa magandang pangangatawan. Hindi sapat yung pagiging gwapo. Oo, kailangan talaga may puso. Kasi yun ang nakikita ng tao eh. Kaya ka nagugustuhan dahil nararamdaman ka nila. Ngayon, kung nakikita ka lang nila at naayusan lang sila sa itsura mo, madaling palitan yan eh. Bukas may pwedeng pumunta na mas good-looking sa'yo, mas appealing sa camera, and you can be forgotten in an instant. What is your name? My name is Dingdong Dantes. Dingdong. How old are you, Dingdong? I'm 7 years old. Wow! Tabain si Dingdong nung bata. Nakuhang talent sa mga commercial. This is delicious. Hindi niya plinano ang pag-aartista. Maayos ang lagay ng kanilang pamilya. Nag-elementary at high school sa Ateneo. Napabilang sa abstract dancers. Nakatungtong din ang kolehiyo sa Ateneo pa rin, pero nadiskubre ng TGIS, ang TV program tungkol sa buhay ng mga kabataan. Nung 4th year siya, may lumapit na naman sa kanya sa mall, which Tiga Viva, na they asked him if he wanted to come out as Iñaki. So nag-isip na naman kami, naku, paano na yan? Sabi ko, from dancer, naging eto na, artista. So, pinayagan siya ng daddy niya. I love you. Mula noon, hindi na siya nakawala pa sa showbiz. You look beautiful. Sabi nila you're not the typical na naging artista because you actually came from school, no? Sa Ateneo. Pero nalaman ko rin nung bata pa lang ako na nasa akin yung kahit pa paano yung passion of being creative in some aspects dahil mahilig ako mangolekta ng laruan, action, mga kung ano-ano, mga costume, kung ano-ano pinag-susuot ko. So, alam kong
kahit nung bata pa lang, nabubuhay na yung ganung side of me. Ito magpapakilala. Pero hindi naging madali ang lahat para kay Dingdong, kahit biniyayaan siya ng kagwapuhan. Proud ako dahil wala akong nilampasang step eh. Kumbaga, yung introductory level ng pagpasok ng isang tao sa industriyang to, masasabi kong napasok ko siya. Bagamat marami siyang naging proyekto, napansin lamang siya ng husto nung ginawa ng GMA ang Pinoy version ng sikat na Mexican telenovelang Marimar. Siya ang gumanap na Sergio Santibáñez. Mula noon, uminit na ng husto ang kanyang karir. Tinilian, sinubaybayan, lalo pat mainit din ang pagtanggap sa kanyang kapareha, si Marian Rivera. Sa palagay mo, kung walang Marian Rivera at walang Marimar, hindi ka makakarating sa kinalalagyan mo ngayon? It's a combination of everything eh. Mawala man ang isa doon, hindi siguro magiging ganong kalakas ang impact niya. Masyadong popular yung mga characters na pinoportray mo, that Dingdong Dantes, the actor or the individual, baka hindi lumutang. Yung pagsasabuhay ko sa kanila, hinahaluan ko ng konting realidad ng pagiging ako. Akala ng marami marahil, masarap ang maging artista, madaling sumika, pero malayo ito sa totoong buhay. Ano ba yung mga pinagdadaanan mo to do the things that you have to do? Yung oras ng trabaho sa amin is hindi pareho ng normal na trabaho, ng oras na trabaho ng mga sa opisina, sabihin natin. Madalas lumalampas yan. So yun ang mga mawawala sa'yo, oras for yourself, family, saka sa mga gusto mong gawin. 4 na beses kada linggo kung mag-taping si Dingdong para sa Jezebel. Ang bawat eksena kung ilang beses pinapractice at kinukunan bago maging perpekto. Action! Hindi pwedeng mawala yung interpretasyon niya sa character niya. Even sa scene, parating nagtatanong. Tapos, kailangan malaman niya kung ano yung intention niya doon sa eksena. So, thinking actor, na-instinctive. I will be the biggest star today. Ano paman, hindi maikakailangang pinakamalaking bentahe ngayon ni Dingdong ang kanya pa ring itsura. So yung following niya, malakas. So it's very, leverage na yun para sa produkto to ride on or sumakay sa popularity ni Dingdong. Hindi raw siya gaanong mapili sa kanyang pananamit, pero sa kanyang buhok, ibang istorya. Ayaw mo na ginugulo nila yung buhok mo o pinapakialaman nila yung buhok mo? Inayos ko pa rin siya. Kahit na sabihin natin, inayos nila in a certain way, unconsciously, hindi ko alam, inaakit ko na yung kamay ko, ginagano ko na. Kahit hindi ko alam, tapos sabi, huwag mo nang... Oh, sorry. Ang hindi alam ng marami, si Dingdong ay isang reservist para sa Philippine Marines. Isa sa mga childhood frustration ko ang maging sundalo. Talaga? Kaya in a way na isa sa buhay ko siya, at the same time, nakakatulong ako because kasama ako sa grupo ng mga doktor, mga abogado na nagbibigay ng mga medical missions. Sa edad na 28, marami nang ang narating si Dingdong Dantes. Pero siya mismo aminado, hindi siya perpekto. Ano ang ginagawa ng isang nice boy na katulad mo sa showbiz? Nice boy? I don't believe I'm like nice. a nice boy. Ano bang mga kalokohan mo biglang ganun eh? Umiinom ka ba? Yes, I drink. Isa pa yun sa mga, that's one of the things I look forward to at the end of the week. Talaga? Yes. Para Social drinking. naka-unwind. Hindi naman yung tipong naglalasing ka. Hindi naman sobra. Pero kailangan lang yung pag-uwi mo sulit naman yung yung pag-inom mo. Binabaltik ka rin ba? Pag may mga bagay na pag disorganized, yung mga ganong bagay, ayoko na magulo. Bawat henerasyon may kani-kanyang idolo. Ano nga ba ang magic ni Dingdong Dantes? At gayon na lamang ang paghanga sa kanya ng kanyang mga fans. Kaya nagiging fan ng isang tao kasi merong identifikasyon doon sa artista, no? So yung identification na yun ay maaring batay sa kung ano yung ginagamit na produkto. Sa aya-ayang mukha, magandang katawan,
Hindi lahat tayo biniyayaan ng malaartistang itsura. Kaya't sa mga katulad na lamang ni Dingdong Dantes natin pinupunan ang ating mga kakulangan at isinasabay na rin pati ang ating mga hangarin.